So simulan natin dito mga idol. Los Angeles Lakers magkakaroon ng big adjustment sa magiging laban nila kontra sa kupunan ng OKC Thunder. Dalton Knecht gagamitin sa starting five para sa mas malakas na offense ng Lakers. And bago natin yung pag-usapan, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. So tignan muna natin as of now, no, sa standings nasa pang top 3 na ho, no. Ang Lakers merong 47 wins and 30 loss, no? At so far, maganda kasi yung nagiging lineup at sistema ngayon ng Lakers. Ginagamit kasi o na-maintain yung original na starting 5 na lineup ng Lakers, mga kaibigan, at yun ang nagpapanalo. So sa mga hindi nakakalam, ang original na starting 5 na lineup ng Lakers, lagi ho nandiyan si Rui Hachimura, si LeBron James, si Jackson Hayes, at si Luka Doncic, at si Austin Reeves. Sila ho ang original na starting 5. Pero dahil top 1 nga dito sa West ang kanilang makakalaban, mga kaibigan, next game ho ng Lakers yan, hindi na uubra yung ganitong klaseng sistema. So babaguhin yan ng Lakers. So anong pagbabago ba ang sinasabi natin dito? Alam nyo mga kaibigan, bukod ho kasi sa pagpapalakas ng depensa ng Lakers, kailangan din nila mag-focus sa ofensa. Yung mga shooting guard na siya talagang gumagawa ng puntos para hindi na kailangan lagi mag-drive o sumapalaran po sa loob, no, yung mga ginagawa ng Lakers. Ngayon, sino ba ang sinasabi ko sa inyo isang susi na talagang nakita ni JJ Redick na magpapanalo sa Lakers dito nga po sa top 1 sa West, no? Walang iba kundi si Dalton Knecht. Alam naman natin mga kaibigan na napakalimit lamang na mabigyan ng minuto nitong si Dalton Knecht, nitong si JJ Redick, dahil mas pina-priority ni JJ Redick ang mga star player. Kung titignan ho ninyo, laging nabibigyan ng mahabang playing time. Syempre, ang original na starting 5 tulad na lamang ni Austin Reeves, no? Dorian Finney-Smith, pagka hindi nakakapaglaro si Rui Hachimura, siya ang ginagamit. Pero nami-miss out ho itong si JJ Redick na meron siyang mas magagaling pa ng mga player sa bench. Bukod ho kay Gabe Vincent na talagang nakita naman natin walang kaduda-duda ang kanyang shooting sa labas, si Dalton Knecht pa ang isa sa ating maaasahan. Napaka-agresibo, lagi nakapwesto sa tamang pwesto mga kaibigan para sa mga tira sa labas. So mga kaibigan, yung chance na manalo ang Lakers kontra dito sa top 1 sa West na OKC Thunder ay kung titignan natin medyo hindi ganoon kalaki ang chance, pero kayang-kayang talunin ng Lakers. Alam nyo, wala naman talagang imposible pag ginamit ng Lakers yung kanilang malalakas na player. Given naman na yan, no? Alam nyo, wag lang mawawala sa starting 5 na lineup etong tatlong player na ito. Sino-sino ba ang aking tinutukoy? Alam natin na hindi pwedeng mawala si LeBron, si Luka Doncic, at si Austin Reeves. At syempre, alam nyo, no, Jackson Hayes, kapag nagkakaroon ng problema, yun nga lang, humuhugot ng power forward, hindi kapwa sentro ang nilalagay ni JJ Redick. Ngayon kasi, sa mga available nga po na big man o sentro ng Lakers, ang ginagamit lang minsan si Trey Jemison. Pero yung magagaling, tulad na lamang po ni Christian Coloco, nami-miss out o hindi nakikita ni JJ Redick, na yun ang mas magiging effective nga po. Ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo, meron na lamang pong 5 games, no, in total na natitira ang Lakers at playoffs na ang susunod dito. So kailangan ba makasiguradong manalo ang Lakers sa Thunders para makapasok sila sa playoffs? Well, ito sinasabi ko, magandang balita ito mga kaibigan, makinig ka ho, no? Manalo or matalo ang Lakers sa kanilang susunod na game, no, ay may chance pa rin na makapasok sa playoffs ng Lakers dahil nga po nasa pang top 3 sila dito sa West. Pero ang tinitignan natin dito kung paano tatalunin ng Lakers itong OKC Thunder. Ang small ball na lineup nga madalas na ginagawa ni JJ Redick, hindi yan magiging effective. So bakit daw ilalagay si Dalton Knecht sa starting 5 kung small ball lineup na naman? Alam nyo, itong small ball lineup na minamaliit ng mga bashers ng Lakers, yan ang nagpapanalo. Ang akala kasi nila hindi ito nagiging effective sa magagaling o matataas na mga top 1 na player o teams dito nga po sa NBA. Kapag kasi meron tayong mga shooting guard sa labas, nagkalat dyan, sabihin na natin, meron tayong Gabe Vincent, meron tayong Dalton Knecht, meron pang Austin Reeves, kahit saan ipasa yan, puro 3 po lagi ang makukuha na puntos ng Lakers. Yung sapalaran kasi na pag-drive sa ilalim, minsan yung ginagawa niya ni Luka, no, alam naman natin hindi minsan pumapasok. Kahit si LeBron James, pa nag-drive siya, minsan napapasamat na i-injury pa. Alam niyo kung pupukusan talaga ni JJ Redick sa outside shooting, sa labas lamang yung puro puntos, no, mas magiging malaki yung chance na manalo ang Lakers sa kanilang mga susunod na laban. Paano naman daw kung hindi pumasok? Syempre, nakaabang dyan ang legit na sentro na si Jackson Hayes. Yan naman ang main role ni Jackson Hayes na gumawa ng rebound.
At nakikita nyo naman kahit si Luka, si Lebron talagang nakukuha din ng bola. Yan dapat kasi yung estratehiya na sinasabi natin na dapat nga po mas magamit ng Lakers. Pero ngayon marami na sasabi kung small ball lineup, paano naman daw yung sinasabi na depensa ng Lakers, baka naman daw humina. Well mga kaibigan, hindi huhihina yan. Dahil ang sistema ni JJ Redick, kung napapansin nyo ginagawa ni JJ Redick na sentro o big man, eto nga pong si Rui Hachimura at si LeBron James. Parehas yung power forward yan, pero ginagawang big man o sentro o pang depensa ni JJ Redick sa mga kalaban. Kaya ang masasabi ko lamang dito napakahirap basahin ngayon ng sistema ng Lakers. Pabago-bago, kaya naman kahit malalakas ang koponan ay talagang banta ang Los Angeles Lakers. Magkakaroon din ng pagbabago sa bracket ng playoffs, which is alam natin nung nakarang update nakita nyo ka-bracket ng Los Angeles Lakers ang Memphis Grizzlies. Mababago yan, depende kung mananalo ang Lakers sa mga susunod na game nila. So para yan muna ang update ko mga kaibigan, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.